Yan Yan si Senator Amy Marcos. Ang tinasabi nilang super ate ni Pangulong Marcos na sinusuportahan ng mga Marcos loyalists noon hanggang ngayon at mga Marcos supporters sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea at mga bagay-bagay pa. Pero ito, si Senator Amy ay malayo sa ginagawa ng kanyang kapatid na ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ko ipinapakita siya. Para hindi naman sikat na sikat niyan. Alam naman niya, kilala niyo yan Kaya ko lang ipinapakita. Siya po yung gustong sumama ulit. Ayan, Parang from day one, ayaw niya sumama sa Malacanang Ngayon, nagpaparamdam na gustong sumama sa ticket yung grupo na magiging official candidate ni Pangulong Marcos sa midterm election sa 2025. Nakita nyo? Diba? Kayo, ano inyong masasabi dyan? Parang ngayon lang siya. Parang after 2 years na ang identity niya ni Amy ay pro-Duterte, pro-Kibuloy. Parang minsan nga may dating pa. Parang pabor pa rin sa China ang dating Ngayon biglang, sasama pala sa ticket ng kanyang kapatid, ng ating Pangulo, para manalo sa eleksyon sa 2025. Yan ang sinasabi ko sa inyo nung araw pa at ulitin ko ngayon. Napakarami ng masasalimuot, gamitan ng gamitan. Kapag mag-i-eleksyon, ay biglang kumakambyo, biglang kumakampi kung saan malakas. Kasi sa akin pong pagtutok sa politika sa matagal ng panahon, iba ang bintahe, iba ang dating. Malaking porsyento na advance ang iba ang dating ng official candidate na kakampi ng Pangulo. Yung presidential team sa eleksyon, local o national, iba ang dating yan. Malakas ang sa tao, lumalakas sa tao. Kaya, ang mga politiko, nilululon ang prinsipyo kung meron man. Nilululon ang mga paninira sa gobyerno kung meron man. Kapag eleksyon, gusto nilang sumama sa gobyerno. Pag eleksyon lang. Di ba? Alam naman natin Bakit si Amy kung sakali bang manalo, yan ba mananatiling susuporta na kay Pangulong Marcos? Baka hindi kung mula 2022 hanggang ngayon, maraming batikos siyang ginagawa Laging kumukontra sa mga agenda at programa ng Malacanang. Laging pumapabor sa Duterte at Kibuloy ang galawan at iba pa, anti-Marcos. Katunayan, yung pinakabago na kanyang pakulo ngayon. At pananakot sa aking opinion at interpretation, pananakot yun. Meron daw 25 site o lugar sa Pilipinas ang target ng China. Tapos wala naman palang report ng military. Hindi rin totoo yan, sabi ng military. Nakita nyo. Tapos ngayon sasama sa team ni Pangulong Marcos para maging official candidate. O kayo, ano inyong masasabi dyan? Walang personalan. Topic lang ito. Opinion, interpretation sa galaw. Ang ating pinag-uusapan sa aking mga channel dito sa MA Pinoy TV at Mike Abby Opinions ay base sa nangyayari. Base sa mga galaw ng political party, ng mga partido o ng mga individual na personalidad. Katulad ni Senador Amy. Kapatid kasi ng Pangulo Ako mismo at ang mamamayang Pilipino from day one, noong araw pa, dekada na, nakala ko pagka ang mga Marcos ay nakabalik sa kapangyarihan, ang mga Marcos ay nagkakaisa para sa bayan at para sa kanilang paninindigan. Pero ito si Amy, mula noong 2022, nang manalo si Pangulong Marcos, iba ang kanyang mga sinasabi. Madalas pagkontra pa. Kinukontra pa niya ang mga policy at ginagawa ng Malacanang. At mas sumasama siya dun sa kampo ng mga nagpapabagsak o anti-Marcos ang tawag ko dun. Ngayon, anong nangyari? Alam ba ninyo, merong report na hindi na talaga welcome si Amy Marcos sa mga Duterte. Parang iniiwasan siya. Kasi parang ang dating sa mga Duterte at mga DDS, parang espiya daw si Amy. O naloko na. Yan ba yung dahilan kaya si Amy biglang, sasama lang ako sa gobyerno. Sasama ako, sana masama ako o sana isama sa official candidate ni Pangulong Marcos. Yan yung sinasabi natin. Nasaan ang prinsipyo? Nasaan ang malasakit?
Ngayon, kaya ko walang personalan, issue lang po ito, opinion lang po ito, interpretation sa nangyayari. Kayong mga mamamayan Pilipino, kayong mga followers ko at mga followers ng ating administrasyon, mga viewers ng aking channel, kayo yung tinatanong ko. Sa tingin po ninyo, papaniwalaan itong ganitong galaw? Katanggap-tanggap itong galaw na ito ni Senador Amy? After 2 years na puro batikos at pumapabor pa sa kalaban or nanggugulo sa gobyerno, kasi puro, di ba, kung mga negative na sinasabi ng kanyang kinakampihan, tapos ngayong papalapit ng eleksyon, nag-iiba na dahil gusto uling manalo, gustong tumakbo. Teka muna, kayo mga botante, maging marunong kayo. Inuulit ko, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Di ba? Kaya para hindi magsisi, suriing mabuti. Kung sino ang talagang nasa puso ang pagmamahal sa bansa, nasa puso ang pagmamahal sa ating Pangulong Marcos, nasa puso ang pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi yung pang-sariling interes lang. Baka pang-sariling interes lang ang galawan nila. Marami pong mapanlinlang, marami pong mapagkunwari para lang makuha ang pabor sa kanila. Pag mag-i-eleksyon at election day, o magkakampanya, lahat sila ay makabayan. Lahat sila itataya ang buhay para sa bayan. Pero pag napwesto, nag-iiba na yan. Personal interest na lang ang nangingibabaw. Sawang-sawa na tayo dyan. Dekada na tayong pinaglalaruan. Hindi ko nilalahat. Pero maraming politiko mapanlinlang. During campaign, ang babait nila, ang tatalino nila, ang gagaling nila. Pag napwesto na, baligtad na ang lahat. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo umuunlad. Laging nagbubulahan, laging nagpapabola kayo, laging tayo binobola ng mga yan. Sa totoo lang, hindi naman nila kayang gawin ang kanilang sinasabi. Kaya itong aking mga channel, paki-like po ninyo ang mga video rito. Subscribe kung hindi pa. Hanggang sa eleksyon at papalapit ng papalapit ang labanan tungkol sa politika, hindi tayo titigil. Papangalanan ko, tutukuyin ko yung mga taong nakakaduda at bahala na kayo kung ano inyong gagawin. At least ako'y magiging gabay nyo at ang channel na ito kung ano ang sa palagay nyo pwedeng panghugutan nyo ng idea, panghugutan nyo ng impormasyon makakatulong sa inyo sa pagpili ng tamang karapat-dapat ilagay sa pwesto. Yung makabayan, makatao, hindi makasarili. Yan ang kailangan natin. At ngayon pa lang at nakaraang mga araw, alam na natin ang galawan. Alam na ninyo kahit papaano sino ang totoong kakampi at hindi. Sino ang mapagkunwari. Sino ang mapanira. Tapos bandang huli kakampi para lang makakuha ng suporta. So, umpisa pa lang, nagbubulahan na. Bakit naman kayo magpapabola, di ba? So, maging maingat. Kahit sino. Kahit sino sila. Hindi pera, hindi gwapo, hindi maganda, hindi magaling magsalita, ang qualification. Nasa puso ang paglilingkod sa bayan at pagpili ng tama at karapat-dapat suportahan sa eleksyon. Di ba? Like at subscribe sa channel na ito. Salamat po.